Magandang araw po muli mga kaibigan, mga kapatid, at mga kasama po sa ating iglesia dyan sa Our God Reigns Christian Church International at sa ating pong mga estudyante sa ating paaralan dyan po sa ating sa Dasmariñas. Ay binabati ko po kayo ng isang mabuti at magandang araw po sa mga oras na ito. Gabi man po o umaga sa inyo dyan ay nais ko pong iparating sa inyo ang aking pagbati mula sa ating Panginoong Jesucristo. Ang ating pong paksa ngayon ay pag-uusapan po natin ang The Great Debate and the Missing Piece. Meron pong malaking pagtatalo o debate sa ating pong kakristyanuhan o sa Christendom o sa katawan ni Kristo. When I speak of a church, I speak of a body, which is the body of Christ, which is Christ is the head of that church. And lahat po ng sumasampalataya sa Panginoong Jesucristo ay kabahagi po dito sa katawang ito. At atin pong liliwanagin ang malaking pagtatalo po kung saan po hindi tayo nagkakasundo-sundo at minsan po nagsisilbi sa ating division. Bagamat tayo magkakapatid kay Kristo, ay tila bang tayo ay nahahati pa. At ang tanong natin, ano yung kulang, ano yung missing piece para tayo po ay magkaintindihan. At ang layunin po ng ating pagtuturo ay bagamat ito po ay eksklusibong naglalayon para sa ating iglesia dyan sa Santa Rosa, Our God Reigns Christian Church, at sa ating mga kapatid dito sa Australia, the Jesus Christ the Savior's Church, at sa ating mga estudyante po dyan sa Dasmariñas, Cavite, ay nais po nating liwanagin ito at maunawaan yung naghahati po at ma-identify natin po yung root ng kung saan nagkamali at ano po ang nagko-cause ng debate o pagtatalo. At pagsisikapan po natin ang isang neutral na aral upang tayo po ay magkaroon ng pagkakaisa. Anyway, meron po tayong iisang Panginoon. Meron tayong iisang ulo. At yan po ang ating Panginoong Jesucristo. So what we're trying is to identify the root error that caused the debate. And we're trying to introduce a lesson na makita po natin ang isang balansing pagtatansya ng aral ng Panginoon. At ito po ay magdadala sa atin ng sana, dalangin po ng iyong lingkod, na magkaroon tayo ng pagkakaisa between God's sovereignty and His love. At ang tanong po natin, ano ba talaga yung nagiging problema? Magbibigay ako ng halimbawa sa ating pagkakahati-hati. Meron pong problema ng nawawala ba yung kaligtasan? At yung iba naman ay hindi. Pag ikay ligtas ka na hanggang sa wakas. O once saved, always saved. So dahil po dyan nagkakaroon tayo ng division. At minsan natatanong, nag-question yung ibang mga reliyon. Tingnan yung mga Kristiyano, bakit hindi sila magkaintindihan? So, susubukan po natin, napakaiksi ng ating panahon para ma-solve natin ang problemang ito. But anyway, magbibigay po tayo ng mga ilang ideya o ilang background kung bakit nagkaroon ng debate at ano ang posibleng common na pwede nating
pagkasunduan. Ano po? So, meron pong dominant na turo na tinatawag pong Calvinism. Ito po ay galing po doon sa teorya at aral ng ating hinahangaan pong Bible scholar na si John Calvin. At ito nga po ay mga naniniwala dito ay binabansagang Calvinistic o naniniwala sa Calvinism na aral. Ano nga po ba yung Calvinism na itinuro ng scholar na si John Calvin? Sa kanya po, ang kanyang emphasis ay ang God's absolute sovereignty, ang soberenya ng Diyos sa lahat ng mga bagay. Halimbawa po sa turong ito ay yung God save exactly whom He chooses. And he will not, or He cannot be stopped. Nakapili siya na gusto niyang iligtas at hindi mo siya kayang pigilan. Dahil nga po siya ay sovereign. So ito po yung pinaka-thought ng aral na tinatawag na Calvin. Of course, hindi po ito ang lahat na makakapag-describe sa aral na ito, ngunit ito po ang major na pinaniniwalaan. At ang isa pa po, ang kabaliktaran po nito ay yung tinatawag na Arminianism. Ito po ay hango po doon sa aral ni Jacobus Armenius po, na ang emphasis niya po ay God's love and human responsibility. Doon po kay Calvin, kung ilalagay po natin sa maikling salita, sa kanya po ay God's sovereignty and man's responsibility. At dito naman po kay Armenius ay God's love and human responsibility. Ano po ang ibig sabihin ni Armenius nito? God wants to save everyone. Nais ng Diyos na iligtas ang bawat isa. Ngunit ang kanyang free will, but man's free will reject Him. Dahil binigyan tayo ng kalayaan ng Diyos sa pagpapasya sa ating sarili, ay pwede nating pasyahan sa ating sariling tanggihan siya. So dito po, nagkakaroon na ng division tayo mga Kristiyano. Ano nga po ba talaga yung tama sa dalawa? So, kung ilalatag ko po ang lahat ng aral ni Calvin, maaring maniwala po tayo kay Calvin. At kung magko-concentrate naman ako kay Armenius o Armenianism, maaring makumbinsin tayo na tama si Armenia o si Armenius po. So, nandito po yung tinatawag na tabla, stalemate. At permanente po itong tablang ito. They cannot agree, not because the Bible contradicts itself. Hindi sila magkasundo, hindi dahil sa ang Biblia ay merong salungatan, but because both sides are standing inside a wrong o the wrong box. Pwede nating masabi na maaring ang bawat isa sa kanila ay nakapanig sa isang maling kahon o isang maling paniniwala. So, hindi po matatapos kung patuloy natin itong pagtatalunan. Gagamitin natin scripture, kukontrahin ng scripture. At tayo nga po ay naging ugali natin kapag may nagtatanong at ibinabalik ko muna yung tanong, imbis na sumagot sa straight na tanong, baka sakali sa tanong na yon ay meron siyang talata na gusto niyang batayan kung bakit siya ay nagtatanong, ay mas interesado po akong pag-usapan yung talata. Ang dahilan po nito ay makakatulong ito kapag ang bawat talata ay binabalikin pa natin. Lagi natin babalik-balikan. Ano ba ang hermeneutical
perspective o anong biblical o biblically sound perspective at ano ba yung contextual perspective ng yung talatang yun. So hindi ko pwedeng sabihin na yung talatang yun ay batay doon sa nagustuhan kong panig, halimbawa nagustuhan ko yung panig ni Calvin, ay lahat ng talata na mababasa ko ay pipilitin kong sumang-ayon doon sa pinaniniwalaan ko. O lahat ng talatang mababasa ko ay patutunugin kong ito ay sumusuporta doon sa Calvinistic doctrine o sa Arminius doctrine. So dito po, nagkakaroon ng stalemate because, sabi ko nga po kanina, they cannot agree not because the Bible contradicts itself, but because both sides are standing inside the wrong box o the right box. Depende po sa ating pagtingin. Maaring tingin nila, syempre, kung nakapanig ka sa isa, ang tingin mo, tama yung iyong kahon. Ganin naman sa... So, hindi po matatapos ito. That we can say that both systems assume the same unproven foundation. Iniisip natin na talagang napatunayan ko na ang pundasyon ng aking paniniwalaan. Pero, makakatulong din po sa pag-aaral ng Biblia. Alam niyo po, may nagtuturo na kapag ikaw ay mananampalataya, ang babasahin mo na lang ay yung Biblia at hindi ka na magbabasa ng iba pang mga aklat. Katunayan po, kaya nagkakaroon ng debate sapagkat maraming aklat na naisulat ang grupo ni Arminius at maraming aklat na naisulat ang grupo ni Calvin. At ang nangyayari po, kapag ikaw ay kung sino po yung dominant na aral na naibato doon sa imbakan ng halimbawa ng Google, ay kapag nag-browse tayo, yun lagi ang lumalabas. At pinapalagay natin sapagkat ito ang inilabas ni Google o ng iyong AI na ginagamit, ay ito na yung tama. So doon po, alalahanin po natin na si Google ay para lamang isang library, malaking library. At yung AI po ay tinutulungan tayo para siyasatin, hanapin doon sa pinakamalaking library yung mga information. At yung information po na makukuha at bibigay sa atin ni Google at ni AI ay hindi nangangahulugan yun ng tama. Sila po ay mga tools lamang upang magamit natin. Parang nung araw, library, tapos pupunta ka doon sa librarian at maghahanap ka ng mga books na anong tema. So, ganun lamang po yun. Pero hindi nangangahulugan na yung unang book na nadampot mo, yun na yung tama. Except, of course, from the scripture. But the problem now is those people reading the scripture ay meron pong cloud. May cloud po siya ng kanyang pinaniniwalaang pananampalataya o doktrina. Kung siya po ay naglilin sa aral ni Calvin, lahat ng kanyang interes ay ganun po. Ang tawag natin dyan ngayon sa AI, ay yun po ay algorithm. Ano po ba ang algorithm na yan? Si AI po, kapag nag-browse ka, at mapansin mo, gusto kong damit, ang gagawin ni AI, lahat ng patungkol sa damit ay i-feed niya sa'yo. Dahil po, ginawa ito ng mga negosyante, na ikaw ay makita lahat ng produkto ng damit ay pakikita. So, ganun din po yung ating sitwasyon ngayon. So, kinakailangan pong maging maingat tayo. So, titingnan natin, babalik natin, hindi natin perfect, pero pagsisikapan po natin na balik-balikan ang mga prinsipyong hermeneutical. Ano po ba yung hermeneutical? Ito po yung sining at agham ng kung paano uunawain ang binabasa. Not only the scripture, but any book, any literature na binabasa mo ay kailangan tanungin natin, maging kwento man yan, maging
TikTok man yan, maging FB man yan, o IG man yan, kailangan natin alamin bakit sinabi yon. May konteksto sigurado yon. So dapat interesado tayo sa background ng isang statement o isang kwento, inaalam natin yung punot dulo. Yan po. So hindi pa ho na nakakapasok doon, but gusto ko pong batiin at pasalamatan kayong lahat na naka-tune in ngayon. Si Joyce po si Mindoro, Sister Ellen, aking kumari, ay Sister Marlene Damaso, Sister Henny, at marami pa hong nag-flash kanina na hindi ko na good evening sa inyo pong lahat. So magpapatuloy tayo. Pasensya na po, hindi ko na greet yung iba pa. Pero nagagalak po ang iyong lingkod na makasama kayo. Patunay na nandiyan kayo sapagat hindi dahil sa alam nyo na ako ay isipin nyo na magaling ito. Hindi po. Nandyan kayo sapagat kayo po ay nagsisiyasat ng kalooban ng Diyos. At hindi po kayo mabibigo sapagkat yun ang gustong mangyari ng Panginoon. Sa lahat ng naghahanap sa Kanya ay masusumpungan siya. At dito na nga po tayo. So both systems assume that the exact same unproven foundation, I should say, in my opinion, ay sapagkat bawat doktrina ay sa palagay nila ay na-prove na nila yon, pero hayaan po muna natin na sa ating pagtingin ay para bang hindi pa talaga proven yung bawat sides na yon. So, kapag sinabi natin, I believe, kung sinabi natin, pinaniniwalaan ko ito, then you are forced to conclude. And dapat makita nyo rin po, ano yung resulting view of God sa mga bagay nito. Halimbawa, ang iyong paniniwala is God is sovereign plus eternal torture or hell. Then, ang tingin nyo po dyan ay ikaw ay nadadala na paniwalaan that God chooses not to save the billions. He must want them to suffer forever. Ito po ay more on the idea of a Calvinistic idea that God chooses for Himself a people for Himself. Nakapili siya. Hindi lubhang karamihan. And the rest ay lagi tayo nagkukonclude na yung hindi napili, ang tawag po doon sa doctrine na yun ay double predestination. So pagpasensya nyo po, nakakagamit ako ng mga theological term na maaring bago sa iba at sa mga matagal nang nag-aaral ay maaring familiar kayo dito. Ano yung double predestination? Batay doon sa aral po ni John Calvin. Ano po? Nakapili ang Diyos ng mga taong para sa Kanya, and the rest are tinatawag pong reprobate o nakalaan sa kapahamakan. So ang view natin dito tungkol sa Diyos is God might be cruel or unloving to most people. Kung nakapili siya ng iilan at yun lang yung gusto niyang iligtas, and the others deserves hell, which we believe when we hear about hell, we always conclude that it is eternal. It is an eternal punishment or eternal torture. Or rather, eternal conscious torture. Buhay na tinutusta ng pangwalang hanggan doon sa impyerno. So, if we believe that God is loving, tapos impyerno o eternal torture, and then we are forced to conclude that God wants to save everyone, but cannot. Why? His love is defeated by men's free will. So gusto ng Diyos na maligtas ang marami. Ang lahat, sabi po ni Armenius, but then, because of His free will,
He chose not. Hindi niya piniling maligtas. Maaaring nag-enjoy sa kanyang buhay, sa pleasure ng laman, so hindi niya pipiliin ang tungkol sa Diyos. So nagpapakita ito, nagre-resulta ito ng view tungkol sa Diyos that God is weak, powerless to achieve His desire. Gusto niyo maligtas ang lahat, pero hindi lahat dahil may free will kayo. Gusto kitang iligtas pero ginusto mo yan, kaya wala akong magagawa sa'yo. So, ano po ba ang pagtingin on our part sa inyong lingkod? Sa aking paningin po, of course, ito po ay dahil ito po ay public at may makaririnig ng hindi ko konforme sa akin. But I suggest and I strongly suggest only to my church where I belong. Sa mga kasama ko, this is what I felt from the scripture na ito yung sound. When we remove the man-made idea or religion of eternal torture, kapag inalis natin sa isipan ang hell as eternal conscious torment o torture, and replace it with the biblical truth, ano po ba ang gustong iparating ng iyong lingkod? At bakit ito ang nais iparating ng iyong lingkod na sinasabi kong biblical truth? Bakit? Ulitin ko po ang statement ko, when we remove the man-made or religious belief or idea of eternal torture, conscious torture, and replace it with the biblical truth, which I believe, restorative justice. Restorative justice. Anong ibig sabihin, kapatid, na restorative justice? Ganito po yun. Sa ating pong hukuman, may hinuli ngayong nasasakdal ng malaking isda o malaking tao sa ating bansa. At siya'y binigyan ng kasong tinatawag na paglabag sa tinatawag na graft and corruption. Sa mata po ng hukuman, ang tao pong nasasakdal ay hindi pa po siya convicted, hindi pa siya kriminal, unless proven otherwise. Paano mangyayari ito? Kinakailangan niyan dumaan sa paglilitis. Pag halimbawa po natin, yung ating ikalawang Pangulo ay inakusahan na nakagawa siya ng paglabag sa ating konstitusyon. Maaaring tawagin nila na culpable violation of the Constitution, graft and corruption and other high crimes. At sinabi ng lower court o ng lower house na siya ay dapat ma-impeach. Hindi po nangangahulugan siya ay na-impeach, ay guilty na siya. Hindi po. Sapagkat hiningi po ng ating hustisya sa Pilipinas. Not only sa pinagkopya natin, probably sa Amerika, hinihingi po na yung sinasabing ay may nasasakdal ng ganitong mga bagay, siya ay pinalagay na meron siyang nagawang pagkakamali laban sa ating Constitution, hindi po yun ang penal na decision sa kanya that she or he has to go through a court. At ang tawag po doon sa court na yun, doon sa upper house ay nandun yung trial. Doon po ay dapat marinig ang kanyang panig upang masunod ang hustisya, which we call the due process of the law. Ano po ang kinalaman natin sa ating pag-aaral ngayong gabi tungkol sa spiritual? Yes, ganun din po ang Diyos. Hindi po tayo pwedeng itapon doon sa parusa, kung matatawag natin yung parusa o disiplina, na hindi po tayo dumadaan sa trial. Ano po? Kaya ang Biblia po sa Book of Revelation, may tinatawag na, white throne judgment. Pagkatapos po ng 1,000 taon, matapos buhayin ng unang mga nangabuhay sa first resurrection, na maghaharing kasama ni Kristo in 1,000 year o millennium, pagkatapos po ng 1,000 year, batay sa Revelation chapter 20,
meron pa hong isang, pagkabuhay na muli. Resurrection. At pagkatapos po ng pagkabuhay na yon, ang mga taong ito ay nabuhay sa ikalawang resurrection ay haharap sa hukuman, which is called the White Throne Judgment. Yun po yung paglilitis. Hindi po fair sa lahat ng husgado o ng korte, ng hustisya, na kinukonvict ang isang tao without the due process of the law sa atin. Ganun din po sa Diyos. Without trial. Meron pong trial. And it is called in the book of Revelation, the White Throne Judgment. Doon po uhusgahan bago itapon doon sa tinatawag na Lake of Fire. Well, naipaliwanag na po natin na magkaiba sa Biblia yung impyerno sa dagat-dagatang apoy. Kung mababasa po natin sa Revelation chapter 20 verse 14, ang Hades, ang kamatayan, death and hell were thrown into the lake of fire. Inihagis daw po ang kamatayan at ang impyerno sa dagat-dagatang apoy. Paano nangyari yon? So magkaiba po yung impyerno, batay sa talato, 20:14 ng pahayag, sa lake of fire. So yung lake of fire, which is the final, which is called the second death, mangyayari po yon sa Great White Throne Judgment, ang paglilitis, at ang husga, ang judgment, ay pagkatapos ng paglilitis doon sa Great White Throne Judgment, bago po yung Lake of Fire. Makita natin may proseso. Medyo lumalayo po tayo doon. So, that is what I call restorative justice. And if we accept this, the debate will end. Kapag ang lahat ng tao ay nabigyan ng Diyos ng karampatang paglilitis, nakita ang hustisya, ang katarungan ng Diyos, at magkakaroon po ng i-rest po natin itong pagtatalo. Ano po? So, medyo relax po. Pagbati po sa ating mga kaibigan na nanonood po, sa ating kabayan, si Kaloy, and si Melanie is watching, and Bolivar family from Kupang. Yan po. So, balik tayo. Pero bago po natin talakayin ito, I'd like to say this. God is both absolute sovereign and infinitely loving. Again, I should say that God is both absolutely sovereign and infinitely loving. He gets exactly what He wants. Diyos siya. Kung anong gusto niya mangyari, mangyayari po yun. Agree po ba kayo? Mangyayari yun. And what He wants is the salvation and healing of all that can be healed. Take note, my word, ang gusto ng Diyos ay maligtas at gumaling ang lahat. And may pasubali po ako ng konti. All that can be healed. So, ibig sabihin, may pagkakataon na halimbawa yung sakit ay terminal. Katulad ng cancer na wala na, kahit anong chemo ay hindi na masolusyonan, then that will result to death. Ano po? Okay. So, balik tayo. To understand these things, we should understand the history of this matter, this issue po. Wala akong time na may discuss ang lahat, but just as short, para magkaroon lang po tayo ng silip o idea o glimpse. Here is the historical origins. How did we get here? Paano nakarating dito na merong Armenians and Calvinism? Which is only in the 16th century, 17th century, na lumutang at naging popular. But before that, the ancient conflict started in the 5th century. The split began between two opposing views of human nature and grace.
At kung babalikan natin doon po sa mga unang 5 siglo, ay meron pong popular na si Pelagius. He thought that man is basically good. Kay Pelagius po, sa kanya ang tao talagang mabuti. And he is able to obey God and save himself without special grace. Ito ang paniwala ni Pelagius na kaya ng tao at pwede siyang maligtas kahit wala pong espesyal na biyaya para sa kanya. Another is Augustine of Hippo. He argued that after the fall, he was referring nung magkasala si Adan, humanity is a mazza damata. Ang sinasabi niya po dito ay a condemned mass. Humans are totally depraved and cannot choose God unless God forces the choice. Itong sinasabi po ni Augustine na siya po ay humans are totally depraved. Sinasabi niya na ang tao ay lubhang abang-aba ang kalagayan. That it cannot choose God. Hindi niya, dahil sa kanyang abang-abang kalagayan, hindi niya pipiliin ng Diyos unless God forces the choice. So meron na pong dalawa dito, nagsisimula yung history ng pagkakabahagi. Si Pelagius, he thought that man is basically good, able to obey God and save himself without special grace. Yan po sabi ni Pelagius. At ang sabi po ni Augustine of Hippo, he argued that after the fall, matapos magkasala si Adan, humanity is a condemned mass. Now humans are totally depraved and cannot choose God unless God forces the choice. So, nagkaroon po ng critical shift. Augustine was the first major Western theologian. Si Augustine po ay mula sa Kanloranin na teologo to move away from the earlier Greek view. Ano po ba yung earlier Greek view? Nabanggit ko na po sa inyo nung mga before the 5th century, bago ang 5 century, meron pong 6 major Bible schools. And among the 6 po, 5 dito ang mga Greek people, groups na nakakaintindi ng pagkakasulat na original na Biblia. And Augustine of Hippo, na nagmula sa Kanloranin, ay kumuha ng kanyang kaalaman sa Biblia from the Latin translation, from the Greek to Latin and Latin to English. Dito po binatay ni Augustine ng kanyang view. And yun ang ginaging argument ni Augustine, humans are totally depraved and cannot choose God unless God forces the choice. So this is the critical shift. Augustine was the first major Western theologian to move away from the earlier Greek view. Ano po yung Greek view na gusto nyong konting pasadahan natin? Ito po ay yung God judges to restore. Ang judgment ng Diyos ay restorative. Toward the Latin view, ito po si Augustine, that God just judges to punish endlessly. Na ang Diyos ay naghahatol upang parusahan ka ng walang hanggan. So meron uli po na dalawang magkatunggaling ideya. So medyo na po bumibigat na sa ating pangunawa. Once he accepted eternal torment, he logically concluded if God is in control, He only chooses a few to save. Kung kontrolado ng Diyos and He wants to save few na gusto niyang i-save,
kontrolado niya because God is a sovereign God. Ito po yung na-formalize, na-systematize po yung turo na ito in the 17th century. And during the Reformation, these ideas became official system. Si John Calvin po systematize. Pagka-systematize po ay medyo madali nating maintindihan yung kanyang aral sapagkat may sistema. Ano po? So John Calvin systematized Augustine's teaching. Yung turo po ni Augustine ay ginawa niya ng sistema. And he called it the teaching double predestination. God predestines some to life and others to eternal punishment. All for His glory because He's a sovereign God. May estudyante po siya, si Jacobus Arminius, a former Calvinist, who rebelled. And he believed that this makes God the author of evil and a tyrant. He thought God's grace is for all, but resistible by human's free will. So meron uli, kung meron pong Pelagius at Augustine, fast forward dito sa 17th century, 16th and 17th century, nagtalo naman po si John Calvin at si Jacobus Arminius. So mapapansin natin ay panog si Jacobus doon kay Pelagius, si Calvin dito kay Augustine. Ano po? Okay. So, para ma-resolve ito, meron pong konseho. They were called the Synod of Dort in 1618 to 1619. And in the Synod of Dort, they condemned Arminianism. Yung turo po ni Jacobus Arminius ay kinundina nila and codified Calvinism. At yung systematic na pagtuturo dito, they call the teaching of Calvin, they interpret the teaching of Calvin in this acronym. Ano po? TULIP. Ano naman yung TULIP? So medyo gumugulo po. To understand, para bigyan po tayo ng konting ideya, yung TULIP po ay batay doon sa ang tao ay abang-aba sa kanyang abang-abang kalagayan. So yung TULIP po ay T stands for total, ano po? Yung depravity of man. So abang-aba talaga siya. Lubha siyang, pinsala. At yung U ay unconditional election. Walang kondisyon. Ano po? Yung pagpili niya. At yung L po ay limited, yung atonement. Ano naman yung limited? When the Bible says, God so loved the world and God wants to save everyone, dito po ay yung pagkamatay ni Kristo is only for the chosen few, which is called the elect. So limited ang epekto ng kamatayan ni Kristo sa cross. And the I is the irresistible grace. Dahil gusto ng Diyos na ikaw ay ligtas, hindi mo kayang tanggihan ang biyayang yan. At sa tanggapin mo sa hindi yan, you will persevere in the faith. And it became the official doctrine. Since then, the church has remained split. Bagamat ito po sa Synod of Dort in 1618 to 1619, kinundin na po yung aral ni Arminius. Ito na po yung namayani pero nanatili po ang katawan ni Kristo. The church, the body of Christ na hati hanggang sa ngayon. So, ano po kasi yung problema? Sabi ko kanina sa title ng aking pag-aaral ay The Missing Piece. So,
na ipakita po natin yung konting background nito. Pero ano po yung nakalimutan na importante? For me, the early church view, bago po dumating ito si Pelagius at saka si Augustine of Hippo, between 1st century to 5th century, bago itong 5th century nila, ni Pelagius at ni Augustine, ay meron pong mga theologians na fresh pa ang kaalaman from the apostle. Wala pa hong Katoliko no, Roman Catholic noon, which is only about 300 AD. Ang Catholic Church, I should say the Roman Catholic Church. Pero meron na pong mga naunang theologians na champion sa pananampalataya. That because before the split, for the first 400 years, the greatest Bible teacher, I call them the greatest Bible teacher, because fresh pa sa kanila yung apostles' teaching. Remember in the book of Acts, yung mga disciples, they remained in the apostles' teaching. At ito po ang nangyari. They are si Clement of Alexandria, si Origen po, and Gregory of Nyssa. Ang itinuturo po nila at the time is the restoration of all things. Nakilala po sa kanilang Griegong salita na apokatastesis. So, ano po ito? They believe, sa mga sumusunod, God's fire is medical and refining. Sa kanila po, when they read about hell, they read about lake of fire, they believe that the fire is medical and refining. And it is not torturing and especially not endless. Yun po ang turo nila. Another na tinuturo po nito that God is powerful enough to eventually win every heart and restore His image in all capable being. And number 3, the judgment is painful but purposeful and temporary. Meaning, hell, the lake of fire, is painful but it is purposeful and temporary. Ibig sabihin po, walang hanggan. May layo nung kung bakit maiapoy. Hindi po ito walang hanggang kaparusahan, kundi ito po ay may panahon. Ending only when the work of cleansing is complete. At yung apoy ay matatapos din kapag ang kanyang purpose ay na-achieve na. So yun ang paniwala ng mga unang theologians na inabot ang mga apostol. And bakit ang tanong natin, bakit nakalimutan ito? Ang isang dahilan po ay lingwahe. Ang shift ng lingwahe na ang Biblia ay naisulat from Hebrew, Aramaic, and Greek. Na i-translate po from this original scripture, manuscript, to Latin. Latino po, Western. At dito na po yung pumasok na yung halimbawa po yung salitang age-lasting o eon o aionios, sa Latino po ay eternal and never-ending. Which is, sa Greek po, it is a period of time. Sa Griego po, kapag sinasabing eternal or everlasting, it refers to a period of time. May simula at may katapusan. Ngunit nung translate po sa Latin down to English and other dialects po,
napalitan po yung age lasting, yung aionios from the Greek word, translate na po na ito na eternal or never ending. So may nagkaroon na po ng problema. Pag-uusapan po natin, saan naman yan mababasa? But before that, tingnan po natin ito, bakit nawala po yung tinatawag kong pong yung turo ng mga naunang mga theologians. Political use po. Dahil po sa politika, malaki talagang nagagawa ng politika pag pumapasok sa reliyon at sa paniniwala ng tao. Dahil pumasok ang politika, it creates eternal fear and became a tool to control the people. Ginamit po sa politika para makontrol yung mga tao kung ituturo natin kanya sa panahon po ni Justinian at ng panahon ni Constantine, ang nangyari po ay kung ituturo natin kanya ito, remember sila po ay mga lawyers at sila ay namamahala, ginamit ang reliyon na kapag ituturo natin yung apocastasis ay hindi natin sila mapapasunod. Kaya nagkaroon po sila in 443 to 553 AD, nagkaroon po sila ng tinatawag na anathema. Ibig sabihin, sumpain ang mga taong maniniwala dito. So, kinondem po nila yung aral ng mga naunang mga theologians na nabanggit ko kanina. So, ginamit po ng politika ang reliyon at ng reliyon ang politika. So, pinagsama, kaya na-confuse ang tao. Ang tao ay tinakot na ito ang dapat maniwala. Kasi kung hindi sila matatakot sa impyerno, kung ituturo mo na impyerno ay maiksi lamang o isang panahon lamang at hindi pang walang hanggan, hindi sila matatakot, hindi sila susunod sa atin. Politika po ang naging dahilan. Hindi po ito kwento ng iyong lingkod. Pwede po nating i-search ito sa ating mga AI para maintindihan natin. Philosophical choice. The people preferred a God of power or a God of love. Pumili sila, makapangyarihang Diyos o mapagmahal na Diyos. Rather than seeing perfect love that it is also almighty power. Hindi pwede yung God of power, God of love, but rather, ang mas maganda, makita ng tao a perfect love that it is also almighty power. So, silip po tayo kasi wala na tayong oras. Silip tayo ng konti. Doon po sa paggamit ng mga salita o biblical and linguistic proof against eternal conscious torment o walang hanggang parusa sa impyerno. So, yung paggamit po ng salita, halimbawa po yung eternal o everlasting sa wikang Ingles kapag binabasa natin. Kapag nabasa natin yung eternal and everlasting, nasa isip natin lagi niyan, para bang infinite yan. Pero nang isinulat po ang aklat ng Biblia, unang mga manuscript, ang salita pong ginamit ay aionios, A-I-O-N-I-O-S. Nagsimula po yan sa root word na aion, meaning pertaining to an age or age lasting or its long duration. And it is not mathematically infinite or infinity. So the correct meaning of the supposed word na aion o aionios is supposed to be, ang tamang kahulugan nito is, it is pertaining to an age or age lasting or age duration and not mathematically infinity. Doon po nagkaroon ng unang problema.
So pupunta tayo ng mga salita sa Biblia para makita ho natin. Sa kakulangan ng oras, magpapaalam na uli tayo. Silipin lang po natin yung sulat ni Judas, hindi po yung nagpatiwakal, hindi yung nag-betray kay Jesus. Yung alagad na si Judas, si Jude, chapter 1 verse 7. Sabi po dun, even as Sodom and Gomorrah, ang Sodom at Gomorrah po, are set forth for an example, suffering the vengeance of eternal fire. Yung Sodom at Gomorrah, alam natin ito'y sa lumang tipan, sinunog. At ang sabi po ni Judas, they suffered eternal fire. Dito po ginamit ay aion o aionios. Ano po ang ibig sabihin ng mga Griego noon, hindi ng English? Na walang hanggan. Ang kahulugan po noon ay a period of time. It's lasting, long duration, mahabang panahon, pero may takda, may simula, at may kawakasan. So, ano po ang patuloy na natin? Halimbawa, nag-fact check tayo. Kung may nakakuha tayong information, kailangan natin i-fact check, di po ba? Those cities, yung Sodom at Gomorrah, are not burning today. Hindi po nasusunog hanggang ngayon ang Sodoma at Gomorrah. Pero sabi po ng talata, they're suffering vengeance of eternal fire. Walang hanggang apoy. Pero yung Sodom at Gomorrah po, wala na ngayon. Nasa Middle East pa rin yan, pero wala na pong apoy. Patunay po na yung salitang eternal, na sinalin sa wikang Ingles na everlasting, eternitas sa Latin, ay ang kahulugan lamang po noon ay apoy na may layunin, tinupok ang Sodom at Gomorrah nung matupok na, naapulan na po yung apoy. Hindi po katulad, kung binasa natin ito, para bang, kung babasa natin ng Judas 7, ay para bang yung suffering, they were suffering the vengeance of eternal hanggang ngayon. Sinusunog pa rin sila. Nandyan po yung lugar na yon sa Middle East, hindi po nasusunog ngayon. So those cities are not burning today. The fire was called eternal or age-lasting, not because it burns forever, but because it lasted until its assigned work was done. Ano po ba yung purpose ng fire? Total destruction of the city of Sodom at Gomorrah. At nung ma-destruct na po, ma-destroy na, matupok na, wala na pong apoy. Another po. So the effect of the fire is permanent. Nung sinunog, permanente po yon. Yun ang matatawag mo nating eternal. Permanente na yung pagkakasunog. But the fire itself ceases when the job is finished. Nung wala nang susunugin, naapulan na po yung apoy. Halimbawa po, sabi ni Kristo, dagdagan natin ng konti. Sa Mateo 25:46, ang sabi po ni Kristo, and this shall go away into everlasting punishment. Si Kristo po ang nagsasalita. But the righteous into eternal life. So makikita po natin merong tinatawag ng eternal life o life eternal at merong everlasting punishment. So yung ginamit pong salita dito sa everlasting punishment ay aionios kolasis. Yun po yung Griego. Aionios kolasis. Ibig sabihin po, noon ay correction. Panahon ng pagtutuwid. Ano po? Ang ginamit doon. Yun ang sinasabi ni Kristo, yung everlasting doon, hindi nangangahulugan na walang hanggang parusa. Ano po? Kung hindi, aionios, ang ginamit po, again, pertaining to an age
or a period of time, or age lasting, or age duration, not mathematically infinity. Yung salitang everlasting. Merong panahon, tulad ng binanggit natin sa sinabi ni Judas, na nung tinupok ang Sodom at Gomorrah, ginamit yung salitang eternal fire, but the fire ceases, natapos na po, naapulan na po. It was put out. Wala nang apoy. Pero yung damage na ginawa ng apoy is permanente. So, ganun ang sinasabi. Aionios kolasis. Ibig sabihin, panahon, mahabang panahon ng pagtutuwid. Kolasis po. Yung salitang kolasin ay galing po sa salitang kolasin, nito po ay pruning. Nung ginamit po sa Juan 15, ang salitang, sabi ni Cristo, I am the vine and you are the branches and my Father is the husbandman. At sabi niya, doon pinuputol niya yung mga sanga na hindi nagbubunga. Ibig sabihin, yun po yung sinabing kolasin o kolasis, na ibig sabihin pinoprune. Nagpo-pruning po para ang isang puno ay isang kahoy, isang sanga ay maging productive, mabunga, inaalis yung mga po tuyot na sanga. So yun po ang sinasabi doon. So the correct translation is supposed to be is they shall go away into chastening or discipline or cleansing of the age, but the righteous into life of the age. Ngunit ang matuwid ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. So, the same word described God's life and God's judgment, meaning both are for a determined period, accomplishing God's perfect purpose. So yun po ang layunin. Ano po? At hindi lagi sa Biblia pag nababanggit ng apoy, hindi po ito judgment. Marami po, malawak na usapin. But it's very unfortunate we're now close to an hour of studies na hindi pa ho natin naaabot ito. Pero gusto ko pong ihabol ito. And the logical and scriptural contradiction, ipinakikita po ang malinaw na gustong mangyari ng Diyos. Halimbawa po sa unang Timoteo, kabanatang 2, talatang 3 at 4. For this is good and acceptable in the sight of God our Savior, who will have all men to be saved. Ito daw ang kalooban ng Diyos. Nais niyang ang lahat ay mga ligtas. Kaya kapag pinasukan natin ng Calvinistic view ito, iilan lang maliligtas at ang mas maraming tao pupunta sa impyerno. At kung papasukan naman natin to ni ideya ni Armenios, gusto ng Diyos maligtas pero dahil ang tao ayaw niya, kaya mas marami din ang pupunta sa impyerno. Pero yun ba ang kagustuhan ng Diyos? Ang kagustuhan ng Diyos, ang lahat ay maligtas at ang lahat ay magkaroon ng unawa sa katotohanan. So, ano ang ibig sabihin niyan? God's absolute ability. Sabi po ng Isaiah 46, verses 10 and 11, sabi niya, my counsel shall stand. Sabi ng Diyos, my counsel shall stand. I will do all my pleasure. Gagawin ko ang nais kong gawin. I have spoken it. I will also bring it to pass. Sinabi ko yan. Dadaling ko sa completion niyan. I have purposed it. I will also do it. Nilayong ko ito. Nais kong ang lahat ay maligtas. Gagawin ko ito. Hindi mo matanggap maaaring yung kaibigan o kapatid. Pero,
Pero, yan ang kalooban ng Diyos. Ang kaibahan lang, merong mabubuhay sa unang pagkabuhay who will enjoy life reigning with Jesus. Kaya sa mapalad kanya ang napasama sa unang pagkabuhay. And the rest ay daraan sa apoy. Hindi para torturin nang walang hanggan, kundi yung purpose ng apoy doon, may katapusan. Kapag natapos na ang layunin ng Diyos ng paglilinis at pagtutuwid sa mga taong piniling tanggihan siya. Kaya ang lahat may pagkakataong ibalik sa Kanya. Anyway, yun talaga ang gusto niyang mangyari. Kapag nagapi niya na sa unang Korinto 15:26, ang kamatayan, ang lahat ay ibabalik ni Kristo sa Diyos upang ang Diyos ay maging lahat sa lahat. So that is God's desire. At ang sabi po ulit, sabi ng Psalms 135:6 na binasa natin, whatsoever the Lord pleased, that did He in heaven and in earth and in the seas, in all deep places. Anong conclusion po dito sa ating binasa? If God desires all to be safe, kung yan ang gustong mangyari ng Diyos, ang lahat, may argumento na kayo lagad. Alam ko, nahulaan ko. Si Judas, pastor, ligtas din yun. Ino-offer ko lamang po ang Biblia at nasa inyo na po ang conclusion. Kung kaya inyong desisyonan ng Diyos para dyan sa kay Judas, sa inyong abot kaalaman din, pwede nyo pong desisyonan yan. If God desires all to be safe, and God can do whatever He wants, He desires, all capable beings will ultimately be safe and be restored kung gugustuhin at yun ang gusto ng Diyos. So ano pa? Bakit ko pa tatanggapin si Kristo? Bakit pa ako sisimba? Bakit pa ako magpapakristyano? Kung lahat naman pala gustong maligtas ng Diyos at maliligtas, well, malinaw po ang Biblia. Mayroong judgment, white throne, great white throne judgment. Those who refuses the Savior, His sacrifice at the cross will suffer the second death in the lake of fire. At naisip mo, eternal torch. Wala pong sinasabi ang Biblia na eternal conscious torment. Na-proof natin yon at marami pa hong tayong talata. So, abangan po natin. So, medyo confusing, may problema. Pero next week, ipipresent po natin yung alternative teaching na pwede nating makita, which I call the solution, or the resolution, or the third way, aside from Calvin and Arminius discussion. So, as we close, sa aking pagtanaw po is, we agree with Calvin. Yes, we agree with Calvin. God is absolutely sovereign. His plan cannot fail. Amen po ba? Yun ang napulot ko kay Calvin. That's why I admire him. And I agree with Arminius. God is infinitely loving. Why? He truly wants everyone to be safe. And what is the missing piece? Judgment is restorative. Dito po nagkakaiba. This is the bottom line. Yung lake of fire, doon na po nagkakaiba. Si Arminius at si Calvin, lahat sila naniniwala sa tinatawag na eternal conscious torture. But what I'm seeing is, sapagkat gusto ng Diyos na maibalik ang lahat ng mga bagay sa Kanya, lalo na ang Kanyang nilikha. And this is the missing piece. Judgment is restorative. Buti pa yung bilibid sa Pilipinas. Dati ang tawag po doon, bilibid prison. Binago na po iyon sa modernong panahon.
Ang tawag na po noon sa Muntinlupa, yung kulungan doon, Bureau of Correction. Ang naisipan ng pamahalaan na dapat ang nilalagay sa kulungan ay hindi para parusahan, kundi ang mga taong na ilalagay doon na kriminal ay dapat maituwid. Yun ang purpose, supposed to be, ng bilibid. Kung naisip ng tao, hindi naisip ng Diyos yan. That's why I believe judgment is restorative, not retributive. It is healing fire, not endless torture. Yun po ang gusto kong iparating sa inyong lahat mga kapatid sa loob ng 1 oras na ating pinaglingkod at 5 minuto. Nawa po, bago tayo mag-disagree, magtanong po kayo at kung meron po kayong talatang napansin na nangangailangan ng paliwanag, I would be glad, saan man kayo naroon po, just PM me in this dito sa messenger dito. Kahit po anong tanong tungkol dito. Siyempre po, hindi naman po all-knowing ang inyong lingkod. Pagpaumanhin niyo po kung hindi ko nasagot ng gusto ang iyong katanungan. But I will try to the best I can para i-address po. At ang pinaka-importante po, kung meron kayong tanong, samahan niyo po ng talata. Baka sakaling makatulong ang iyong lingkod. Salamat po sa iyong panunood. Sana po may napulot kayo. Ang purpose ulit po ng pag-aaral nito ay para sa aming mga Bible students. At sa inyo po na nakapanood na rin, lahat po tayo mag-aaral ng Biblia at hindi po theologian ng iyong lingkod. Kaklase niyo po ako. Mag-aaral ng salita ng Diyos. Pagpalain kayong lahat ng Panginoon, nawa po sa gitna ng kaguluhan niya sa ating bansa, makita ng tao may pag-asa sa Diyos at kay Kristo. Kung yayakapin mo, tatanggapin mo siya. Maaaring may problema, hindi natin maiiwasan sa ating pamahalaan. Pero pwedeng gumaan po ito kung alam natin. Sa atin lang po ito. Lahat ng nagsasamantala sa pamahalaan, may araw din sila. Doon sa dagat-dagatang apoy na inanda para sa mga taong sinusuway ang kalooban ng Diyos at ang aral niya. Magandang gabi, magandang araw sa inyong lahat po na nakapanood nito. Nawa po nakatulong tayo sa inyong pagsisiyasat sa kaalaman tungkol sa Biblia. God bless you all and may the Lord be with you all. Bye-bye for now. Hanggang sa muli po sa susunod na Friday.